Aknu in this series at up against TLPH, the #1 team of Season 15 entering week number 2 na undefeated pa rin. Ano bang pwedeng ma-expect dito? Parang early game pa lang, rock na tong dalawang to eh. Oh, technically, in terms of hero composition and lineup, mas maganda yung sa side ng Omega, pero it's TLPH and they're up against, nakita naman natin yung index that's 5.3 versus 4.7. And yup, expect natin that this is gonna be a battle in terms of the Riverside again. Oo, at as we enter game number 1, mukhang parehas na magiging mirrored lamang ang ating sides dito. Andoryu able to clear out the orange buff agad-agaran lamang at mukhang napag-aggressive ng Omega dito. Oo, kasi may Cho nga naka-concussive blast and for JP naman ang pinakagagawin niya kasi talaga at first is tulungan muna si Cardisi na mag-farm. Yeah, and kikita natin not only from the back niya kailangan mag-lead this time, especially for a Jawhead. Masaasahan din natin dito yung makakapagpa-amplify siya ng damage din, di ba? Especially may mga smart missiles din siya na pwede deliver against smart Omega. Now TLPH mukhang sinasabayan lamang nila ang ikot dito ng Omega at wala pa nga tayong nakikitang mga, sabihin na lang nating agresibong galaw mula sa parehas na kupunan. Nagpapa-level 4 pa naman ata ang parehas ng mga side laners natin at ito talaga parang tahimik lang sa simula. Oo, kung gano'n ka naingay nung game number or match 1 natin kanina, gano'n naman yung sagutan ng dalawang teams. Probably because ay tinatansya din ng TLPH na okay, may bagong player for Omega ngayon na maglalaro. Paano kaya yung play style or paano kaya yung rotation na gagawin? Kasi baka ibang Super Yoshi to sa nakilala or nakasama rin nila last season, di ba? Na isang bootcamp sila. And as usual, makikita rin kasi natin dito kung paano rin muna ipoposisyon ni JP sarili niya. O baka mas disiplinadong Super Yoshi ang ating nakikita ngayon na hindi talaga magpupul ng mga napaka-agresibong techniques ng maaga pa lamang. And if I'm being honest, no, napaka-rare ng Lucas Luna matchup. Pero naitsa! Sa kanya pala yung plano. First blood here for Carl TZ. Sabay convert transition dito sa first turtle. Ang bilis ng response doon ng TLPH. So nawala agad sa pwesto si Super Yoshi. Pero mukhang hindi na nila itutuloy ang laban pa. Nice feather air strike mula kay Ukir. Oo, namali din ang posisyon dito yung Omega kasi di ba normally magpupwesto muna sila doon sa may dot push, silip lang. And at that time, even Ukir ay medyo late na rin yung kanyang feather air strike. So TLPH, mabilis yung nagiging play. Speaking of mabilis, ang kalahati na Baby Cakes doon sa gitna na agad, double lane. Nahihirapan din kasi talaga dito yung Smart Omega. Wala pang level 4, wala siyang masipa dito. Naghihintay pa talaga ng level 4 si Super Yoshi at nagpa-farm naman sa, actually plato lang ang pinarm dito ni Joe habang nag-double lane na si Oheb. Maabutan pa naman niya yung isang siege minion na yon na napakalaking gold talaga yung binibigay in the first 4 minutes of the game. Super Yoshi still in that pixel crush. Mukhang makikita niya si Oheb. Okay, nag-aantay pero hindi yata doon yung trajectory ng mga direksyon ng ating mga bakbakan. JP will fall down. Ukir with the kill. Paano nangyari yun, Shans? Parang ang lalim ni JP. Unstoppable Force na nag-flicker. Nag-flicker si Ukir, wings by wings muna. Tapos na medyo nung pagka-landing niya, dumiretso pa siya ng flicker. And Unstoppable Force kasi, from the word itself, unstoppable, diretso talaga yan. Kahit yung may gumamit ay gusto nang tumigil. Oo, not unless yung AOG. Pwede niyang mahinto. Oh, wait lang, merong poke na nagagawin. Ay, pero medyo mainit dito sila Carl TZ. And going back, no, nakikita rin naman natin ngayon yung aggressive note din para dito kay Super Yoshi. Pero kabisado to nila Sanji. Grabe ang bagal ng takbo ng laro natin. Talagang pabugso-bugso lamang. Pero dito mo ma-appreciate yung strategy talaga ng parehas na teams. Na masasabi mong alam nila yung damage nila, hindi nila ipupull yung trigger kung hindi sila sigurado na kaya nilang i-burst o kaya nilang at least pauwiin yung bibirahin nila. Pangalawang turtle na ng ating laro at mukhang mauuna sa pwesto ang TLPH pero nagpo-provide naman ng vision si Super Yoshi. Dikit din yung gold dito ni nung dalawang gold inners natin pero may dreadnought armor na yung si Daddy JP. So ibig sabihin may added defense na agad. Kasi hindi pa buo yung kay Super Yoshi pero meron na rin Sea Halberd and even Glowing Wand. At ngayon nga ready na nga lang din. Sabihin natin na vicinity na agad si Oheb. Ready na if ever man na mag-jump in. But as usual, ito yung LBM na medyo tricky part kasi hawak na agad to ng Smart Omega. Good push control mula dito sa Omega. Pero mukhang makikita din sila ni JP. Ready namang itcha pero sinipa agad. Pero dito yung direksyon, napakaganda feathered air strike para dito kay Ukir sa matatanggal.
Isa para isa, roam to roam ang naging palitan doon. Oo, pero mukhang mauuna sa pwesto ang TLPH around that Lord area. Si Luis ang magbibigay ng vision at si Ukir ay dudugo na rin. Jom on the assist pero mukhang i-cancel niya yung pag-clear dito na mid lane. May Nahuli si kinapitan. Carla. Meron sinasabunutan ng alam din dito sa may bandang taas at habang sila'y nabibitin, ito hindi tayo bibitinin nila Sanford. Nagalit, nagalit! Ito na yung Apex Predator. Andorio is down. Even with Oheb skill ay makakasecure na naman sila. Nandito na naman ang pagsayaw. Kusil. Summon Force activated. May kasi play. Pero ang TLPH ay malaya makakuha ng pagong. Medyo na no choice na sila doon. Chance na Oo. ipit yung bangungot sa loob ng turtle pit. Oo, tsaka medyo napagod yung split kung hindi pa talaga magko-commit yung Omega. So medyo at disarray yung setup place. Uy, ito na nga yung sinasabi natin. Kahit nakasipa, abang agad dito sila Oheb. Medyo mahirap ng hanapan ng sagot to, Chance. Meron ng enough burst damage ang TLPH na karnihin yung tank mismo ng Omega. Tsaka pasagod silang lahat ngayon. Even nga si Sanji ay malalim na rin para may information na okay, meron pang buff yata dito sa may orange buff. So anytime ay pwedeng pumunta. Grabe. Ayun yung pwede na movement. Oh, di ba? Tatlo yun nandun. Pagkakuha ng purple buff, pwedeng dumiretso. Ay, sumipa. Uy, mukhang solo kill pa nga ba to? Bonus pa nga dito yung paghapol nila Sanford. Basic attack Inay! na abot. Pero, grabe naman yung pag-step back doon ni Sanji. Nakaiwas kay Super Yoshi. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng Valentina na nanipa ng jungle. 6 minutes in, pero tingnan mo to, si Luis na atang una. Ala ka! Grabe, ayaw talaga natantanaan yung area na ito. Yung bawat eskinita talagang chinecheck at binibigyan ng gusto ng TLPH. Naku, nakatira na sa jungle. Oo. Tsaka si Sanji na yun na mismong pumapwesto. Parang ang nangyari tuloy ngayon kay JP, sabi niya kanina pink test, di ba? Parang libero daw, parang setter. Itcha, set ang set. At grabe naman din talaga dito yung pagsama-sama ng TLPH. Si Sanji talagang laging pasimuno. Siya rin yung nagpasimuno ng Baby Kicks duo eh. At nahirapan talaga ang side ng Omega na humanap ng bawas doon sa may bandang mid lane. Yes, na-clear nila yung minions. Pakiramdam ko kung ang goal nila ay madepensahan lamang, at least nagawa nila yun. And as the last turtle spawns, 7 minutes in, 20 segundos na lang ang ating inaantay. Pakiramdam ko ito yung isa sa turtle na pwede na talagang ibigay muna ng Omega. Oo. Medyo malaking risk to pag nilapanan pa nila. Oh, nasa 3K pa lang eh. Ay. Oo, ito na nga lang din sa Papa Force. Lumatag na agad ang Summon Force dito. Uy! Pahabol sila. Oheb na doon yung Chrono Dash with a Sinker Fission. Sanford! Habang nandito sa may pinakagili si Sanford, makakaligtas pa rin naman. Under from the back. Still, sisimulan niya, tatapusin niya pa rin. Oo, 1-for-1 pero may turtle ang TLPH. Parang obvious na ata kung sino nanalo sa trade na yon, na hindi na makakalapit pa ang Omega, and that's gonna be the next turtle going to the hands of TLPH. All 3 turtles ang kanilang nakuha in this early game. Sobrang lamang na ng TLPH ngayon. Even yung Torre dito sa may gitna ay napatay na or na-takedown na. Take note that it's just almost 8 minutes ng game natin. Napaka-aga nito na masira. Kaya yung mga timers ngayon, on point si TLPH. Isipin mo, after mong makakuha ng turtle, meron 3 players, may time sila, luxury of time, na pumwesto doon sa shop. Conceal play, may abutan Naramdaman. pa. Ang grabe naman yung kutob dito ni Sanji kay Super Yoshi. Oo, parang nagkakapasahan! O eto, pasa-pasa yung bola. Kung may libero, eto, sa'yo na muna, mine na muna. Kaso nga lang, atras din muna dito sila JP. Aabutan pa rin dito nila Andorio, Sanford with a kill. Yun lang. At sabay-sabay na nga lang din yung mga vertical. Andorio will fall down. Ang ganda nung stun na ginawa ni Carl TZ doon. Oo, sobrang sumolid. Kaya sila dumediretso ngayon against Omega kasi nahahabol na nila. I mean, yung sinabi natin may luxury of time sila to roam around, ay talagang nandoon for TLPH. If you look at the gold difference, even Lucas dito is 1,600 na lead against this crew. Even yung jungle ay napag-iiwanan na rin. So, pag i-compare mo yung base damage nila just because of the levels and the items that they currently have, talagang lalamang si TLPH na mas-stun lang yun ni Carl TZ, dediretso na lahat. Isabay mo pa yung Shadow Strike ni Sanji. Grabe. Interesting no yung build dito ni Hayabusa, War Axe as the second item. Ito siguro yung mga anti-tank o kung ano mga Yeah. kakaibang, actually hindi kakaiba, ito talaga yung protocol kapag ka naghahanap ka ng pangtunaw na may dagdag damage na rin. True damage kasi 10%. Oy, narinig natin yung Kusil bottom lane. At ito na nga lang din yung must-do para sa TLPH. Ginamit ang Alad Ejector. Liligtas at lalayo doon sila Sanford. Luis, ginamit agad ang split. At doon, pinagwa, washing dito Yoshi! ni Carl TZ. Umabata
natin doon sila Super Yoshi at Andorio. Wow! Makakuha na shutdown kill, making it a double kill. Habang sa may bandang harap naman nandito yung Unstoppable Force with Ejector. Andorio madadali dito Sakit kay ni Carl Carl. TZ. Napakasakit na talaga dito ni Carl TZ. 2 for 2 ang magiging palitan doon. Wow, nambibigla talaga sa damage ng TLPH. Pero para sa Omega naman ay at least nakuha nila si Oheb. Oh, tsaka good call din yan for Omega. Nakikita na natin ngayon nagkakaroon na sila ng chance na gumawa ng plays. Although again, kailangan nila habulin si Carl TZ. He's currently at level 15. Okay, level 15 na siya. Tapos 703 yung KDA niya. Kasi yung last na team fight, may set of plays for Omega. But because TLPH deals more damage over time against Omega, hindi na kaya i-withstand yung longer team fights. Kulang pa sa item ilan sa mga players eh. Oo, at iba na rin talaga yung gold gap, pati na rin yung damage na nalalabas dito ni Carl TZ against Andorio. And dito na siguro pumapasok yung nature ng matchup, no? Kaya hindi masyado napipick si Hayabusa ngayon is pag hindi ka na nakakuha ng early game snowball, Mahirap na. ay napakahirap talaga. Kasi parang magiging option mo na lang if you are the Hayabusa, doon ka sa mga gilid. Parang clear gaming ka muna, pugak gaming as we Oo. call. Oo, pero ito may Lord ah. At ngayon, umaabang. Alerto Wow! dito siya sa Super Yoshi. Tanggal na agad dito si Sanford. Papasok si Carl TZ. Makuha pa rin naman yung Lord. Sinipa! Habang sila Oheb ay nandyan pa rin naman yung Zaman Force. Nagsisisipa na nga lang din na doon yung Jit kung doon ako. Pero sila pa yata yung mapapaatras. Kinapitan dito ni Luis si JP. Unti-unti nagbibigay ng Pinapagaling damage pero na- Baby Cakes inaabangan Duo. lang. At nandito na nga lang din yung Baby Cakes Duo! Naililigtas si JP. Nagkonsilba nga para siguradong hindi mamatay. And what a trade for TLPH. Napakaganda na kanilang pinakita doon. Chance, mukhang may Lord push na gagawin dito ang TLPH. Level 1 Lord pa lang naman. Sapat naman siguro yung wave clear ng Omega. No? Oo, kaya pa nila mag-wave clear dito. They have the far saving Granger. May damage na actually. To be fair, for your joke dito, 104 currently. So, ibig sabihin, damage is there. Just so happens that yung added sana na threat from Andorio, hindi naman siya masyadong nararamdaman. So, Lord Take, di ba? Namatay isa, may nasipa si Super Yoshi kanina. Kaso si Sanji, comment pa lang natin, sinipa Ay, niya oo. si Grabe. Andorio pagkapasok doon sa may Lord Pit. Kaya hindi naka-retry din. Lord na Way of the Dragon pa. At ngayon napapasok na yung Lord doon sa may bandang itaas. Si JP ang tatao para sa TLPH at may tatlo pang kasama. Pwede sila mang burst ng kahit na sino pero may Holy Blessing pa naman. Punta tayo sa may bandang mid lane. Agaran ding magre-respond ang Omega at wala pa namang play. Ang naitsa doon na iba. Ang nasa IMU na naman dito ni Sanji ay yung Sipa at mukhang doon sa may pinakagilid may gusto sana siyang kuning direksyon. Kaso si JP ang magiging direksyon na kukunin ng Smart Omega. Okay, so nakita natin no, nakakuha ng isang kill yung side ng Omega. So, pag tumatagal kasi yung laban natin, mas nagkakaroon na ng stacks dito si Job. Pero natatapat din kasi siya ni Oheb. Ang difference lang is that yung kay Super Yoshi, pwede siyang tumiresyo na sipa pag may umabante. So, since single target, yung dalawang post 5 natin for both teams, mas madali para dito sa Omega na mag-set up ng play kaysa kay JP kasi pag napalalim, baka magaya yung nangyari doon sa first tier turret sa gitna na Apart sobrang doon. lalim yung unstoppable force. Talagang matututo ka sa mga ganong klaseng pagkakamali. Na nakikita ka. Ayan. May barahan, may hinuhugot ditong card. Oo, tapos ito ba, ano pa bang mga ipapakita natin dyan? Ito akala ko, Mima. Oh. parang may nagtatrabaho pa ata Oo, dito nga. eh. Shoutout sa mga nagtatrabaho sa loob ng MPL Arena. Happy Sunday sa inyo. Pasok na tayo muli sa Ayan na. ating Land of Dawn. At mukhang aalis muna sila sa loob ng base ng Omega. Makakahinga pa naman ng barangay as we enter the 13-minute mark pero lumalaki na ang gold lead ng TLPH. Okay, si Jom ay meron naman Lefic Roar, tapos 2 kills, so meron siyang 20 stacks rather for the Skypiercer. Kailangan siyang pigilan ngayon ng TLPH or else siya yung medyo magpapasakit ng ulo later on. And successfully naman dito, TLPH ay nadedepensahan pa rin nila yung mga... Wow! Oy, pero biglaan, ito na nga lang din yung aggressive play na inaabangan natin. Ito, yung damage na deliver ni Death Sonata, Rhapsody present. Ayun na yun. Kaso may ganti rin dito with a Sipa. Ohe with a double kill, conceal play. JP? Sino nga habulin dito ni Ayan na! JP? Andyan ang Unstoppable Force, makakapag-dash out, shadow out, babalik with a shadow kill. Magsasucceed doon si Andorio taking down JP. This is insane. 2 for 2. oh, Pero yan na nga pumasok pa the Filipino sniper. Claps back at nakakuha pa nga ng winning trade. Grabe yung damage dito ni Oheb and a lot of confidence also and even yung discipline kasi
Akala natin nung first initiation is gagamitan niya Summon Force. Pero hindi, kinapitan niya. Wait lang, sila kapit. Kapit lang sila dito habang si Ohyb na nandyan pa rin naman Wala! sa sayaw-sayaw. Grabe yung mga synchrofusion chrono Boom! dashes. Kasabay ang pagbagsak ng Torre. Ang buhay dito ng Super Yoshi ay buburahin na nga lang din. Nandyan yung Speed Vision Chicken Patrol. Tatanggalin na rin lahat yan ng TLPH. Naku, parang semi-audition yung naganap doon Ayan sa na. may bandang gitna. Pero mukhang itatigil na nila at itutuloy na rin ng TLPH ang Lord na ito. This is a Luminous Lord. At mukhang mahihirapang mag-contest si Hayabusa dito. Oo, nahihirapan din dito na tumuloy sa play yung Omega. Kasi dalawa yung taga-setup mo eh. Meron ka ng Johead, tapos si Sanji, kanina pa nag-chow. Diba? Saka nakakita ng player na nakapick ka na ng hero during draft, pero nakakapick pa siya ng hero na pwedeng gamitin during game. Tsaka imagine, grabe yung abang dito ni Sanji. That is how confident he is na kaya follow up talaga dito ng duo na si Carl TZ ni Ohyb. Talagang KO, maki-KO ko sino yung maaabutan nila. All the while habang bumabasag pa sila ng Torre do sa mid lane. Parang ito yung napapansin natin sa mga bagong salta sa S15, no? Hindi talaga sila natatakot gumawa ng plays. Kahit sabihin natin pumangit yung KDA, ay nagiging nahahanap pa rin pala nila yung mga win conditions. Super Exactly. Yoshi 077 right now. Pero hindi ibig sabihin nun hindi niya sinusubukang hanapin. Katulad na lamang nung flicker kick na nakita natin around the RBM. Pero kailangan pa ng mas maraming ganun. Dahil 10,000 na ang lamang ng TLPH as the Lord marches in the mid lane. Tama ka naman doon. Kaso nga lang, mas snappy yung nagigisagot dito ng TLPH. Conceal play kay Sanji. Ang ginaya niya dito ay yung Death Sonata. Habang to sa may pinakagilid, may mga tatamaan pa rin naman siya ng bomba. Yung Lord, mabilis pa rin naman matutunaw dito na Smart Omega. Diretso lang ang tingin. Nag-clear off lang dito ang TLPH. Andito nga lang din. Nag-transform, unleash the beast. Andyan yung mga Shockwave Blast. Super Yoshi, may isang masisipa dito. Mabubukas si JP. Sasayaw na dito si Kartizi, pati si Ohyb. Habang mga members hula at malag. Lumalaban. Dedepensa. Pero not for long. Kasi Kartizi would get that shutdown kill. Laban na laban dito sila. Okay, pamlikan. Back away, fade away. Nandyan na lahat ng way. Kaso yung pave way dito ng TLPH ay dire-diretso pa rin. Ohyb! Makakadepensa. Pero nandito pa rin. Buhay na buhay ang Pilipinas. Sniper na diretso lang ang tingin sa base na Smart Omega. Close man ang huling team fight. Malayo naman yung gold cap as TLPH gets the first game in this best of 3 series. Grabe, parang raga sa play yung ginawa ng TLPH. Yung keys to victory nila from the back. Ito, biglang nag-front